Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. It's me, Bamski Vlog. Sa video na ito guys ay tuturo ko po sa inyo kung paano mag-layout ng ating lateral Y header hole marking. Sa previous video ko, tinuro ko doon kung paano mag-layout ng ating header hole sa ating saddle T. So tinuro ko na po sa inyo yon. So itong video na ito ay sa lateral Y 45 or any degree ang ating i-marking ngayon sa ating pipe. So before tayo mag-proceed guys sa ating computation at sa ating formula, ganito yung ating forma ng ating header hole ng ating lateral Y 45 degree. Sa ating last video, kung hindi nyo pa napanood kung paano natin kinalculate yung ating lateral Y 45 degree, meron tayong video nyan. Ilalagay ko dito sa ating description box. Pwede ninyong panoorin yon. Yung ating example doon na ginawang lateral Y ay 4 inch. So 4 inch. So ang gagawin natin ngayon na header hole ay 4 inch din yung ating gagawin. So equal lateral Y yung ating ginawa doon na examples nung ating previous na video kung paano ginawa yung ating lateral Y. So sa layout na ito ay 4 inch itong ating ginawa. So guys, bago natin gawin itong ating calculation ng ating header hole marking sa ating lateral Y, ay kailangan muna natin malaman kung ano yung mga layout ng ating paggawa ng ating lateral Y, kung ano yung mga answer doon sa ating mga computation. Ay doon tayo magbabase sa ating mga answer doon sa ating lateral Y sa paggawa nitong ating header hole. So doon sa ating example, yung ating 4 inch ay dinivide natin sa 12 division. So guys, para inyong malaman yung complete details kung paano gawin itong ating header lateral Y, siguraduhin nyo lang na mapanood itong buong video na ito para makuha ninyo ang kumpletong tutorial sa paggawa ng header hole marking lateral Y. So let's go guys, let's start. So guys, ito na yung ating calculation ng ating lateral Y 45 header hole calculation and formula. Dito sa ating vertical formula, ito yung ating formula ng ating vertical. Dito naman sa ating horizontal, ito yung ating formula. So guys, dito sa ating horizontal formula, doon tayo kumukuha ng ating formula sa ating saddle T computation. So kung hindi nyo pa napanood kung paano natin kinalculate yung ating saddle T, ay meron din tayong video niyan kung paano natin kinalculate yung ating saddle T. So i-recap natin, ito yung ating saddle T formula. So kailangan natin ito guys, kahit na gagawa tayo ng header hole sa lateral, kailangan magamit natin itong formula na ito, yung mga answer niya sa ating cutback. At ito naman yung horizontal formula. Kung naalala nyo yung ating ginawa nating header hole sa ating saddle T, isa ito sa ating formula sa ating horizontal line formula. Kung ano yung formula ng ating horizontal line sa ating saddle T sa paggawa ng saddle T header hole, ayun din yung ating formula sa ating lateral. So guys, para hindi kayo malilito, isa-isahin ko sa inyo pag-explain kung paano ito gagawin. So unang-una, dito tayo sa ating vertical formula, yung ating line, vertical line distance. So ito yung ating formula. So square root, double open parenthesis, B. Yung ating B guys is yung ating branch, yung branch ID. So open parenthesis 1 minus cosine open parenthesis degree of line. So degree of line natin
ito yung ating degree of centerline. So para maintindihan ninyong mabuti kung ano itong degree of centerline guys, panoorin nyo lang yung ating pag-layout ng ating lateral Y 45 degree at saka yung sa ating saddle T, doon pinaliwanag ko lahat yung mga kung ano yung mga ibig sabihin nitong mga degree of centerline. Yan. So plus lateral degree cutback, ito yung cutback ng ating mga kung ano yung lateral degree. O yung answer niya dito i-square root natin dito sa continuation niya sa answer. So squared minus saddle cutback squared equals ito na yung ating answer. So sa ating example ay 4 inch pa rin yung ating pipe, 4 inch pipe, yung outside diameter niya is 114 mm, ang half OD niya is 57 mm. So ang ID niya, inside diameter is 102 mm, so half ID is 51 mm. So ito yung ating letter H, ito yung ating header, half OD. Half OD lang yung ating gagamitin. So yung ating B is branch 1 half ID, half ID. So ating letter T is yung ating degree of centerline. So ita-transfer na natin yung ating mga numbers. So square root of double parenthesis, open parenthesis 51, ito yung ating letter B, yung branch half ID. So times open parenthesis 1 minus cos open parenthesis 30 degree. So yung ating 30 degree, ito yung ating degree of centerline. Kasi gumawa tayo ng 12 division doon sa ating example na paggawa ng ating lateral Y. So 360 divide 12 division. So ang answer niya is 30. So 30 degree. So bawat degree of centerline niya is 30 degree. So 30 plus 30 is 60. 60 plus 30 is 90 hanggang 180. So plus 15.39 squared. So saan natin kinuha itong 15.39 squared? Itong 15.39 squared, ito yung ating cutback ng ating line degree sa ating lateral. So dito kinuha ko yung ating computation ng ating paggawa ng ating lateral Y degree para meron tayong reference para sa pag-add nitong ating mga formula dito. So dito kinuha ko na yung mga answer. So recap natin yung ating formula ng ating lateral Y formula. Ito yung ating formula. So open parenthesis H yung ating header minus square root of H squared minus open parenthesis sine of C. Yung ating C guys is yun yung ating line degree doon sa ating ginawang lateral 45 degree. So hindi ko nilagay dito. So itong letter D at saka letter C ay magkapareho lang yung degree of center line. So times B yung ating branch. So close parenthesis squared double close parenthesis divide sine of L. Yung ating L is yung ating lateral 45 degree. Kung ano yung degree na ginagawa ninyo 30 degree, ay ilagay nyo dito 30 degree. Kung 45 degree naman, which is yung ating example natin is 45 degree lateral Y, 45 degree yung ilalagay ko dito. So plus B yung ating branch, open parenthesis 1 minus cos of C double close parenthesis divide tan of L. So ito yung ating formula ng ating lateral Y sa previous video natin. So kinuha natin yung mga answer niya. So ito yung answer ng ating 30 degree 15.39. So ito guys, mga cutback na niya ito. So cutback niya ito yung ating kinuha para mai-transfer natin doon sa ating
paggawa ng ating header hole. So sa 60 is ito yung ating 55.15, ang ating 90 is 95.61, 106.15 sa ating 120 degree. Sa ating 150 degree naman is 103.68, at sa ating 180 is 102 mm. So kailangan natin ito guys para sa paggawa ng ating header hole. So kailangan ninyo din itong mapanood kung paano natin ginawa itong lateral Y. So continue tayo dito sa ating computation. So 15.39, so ito na to guys. Ito na yung answer dito sa ating cutback sa ating 30 degree sa ating lateral Y. So close parenthesis equals 16.84. So ito yung answer niya guys, 16.84. So yung answer niya is ilagay natin dito sa yung continuation. So square root of 16.84 squared minus 6.02 squared, close parenthesis, equals 15.73. So itong 6.02, ito yung ating saddle cutback. So guys, sa paggawa ng ating lateral hole header ay medyo napaka-complicated dahil maraming involved sa ating computation. Kailangan din nating malaman yung ating paggawa ng ating saddle T. So yung ating saddle T is hindi naman siya masyadong mahaba yung ating formula. Kung hindi nyo pa napanood, napakadali lang niyang gawin, at yung ang kanyang formula ay hindi masyadong mahaba. So kung gusto nyo talagang malaman kung anong formula ng ating lateral Y 45, so kailangan nating malaman ang mga ito, yung ating mga formula sa ating saddle T at sa ating lateral Y. So sa saddle T, 4 inch din yung ating ginawang example doon. So i-recap natin yung ating kanyang formula. So ito yung kanyang formula, h minus square root of h squared minus open parenthesis b yung ating branch times sine of d yung degree natin, yung line degree. Ito yung ating d, degree of center line. Yan. So sa ating sa paggawa ng ating saddle T ay naggawa din tayo ng 12 division. So bawat line degree niya is 30 degree. So double close parenthesis squared, yun na yung kanyang cutback. So itong cutback na ito, itong answer na ito ay magagamit natin sa paggawa ng ating lateral hole header. So kailangan nating malaman din yung ating saddle T computation. So ito yung sa 30 degree 6.02 mm, sa 60 degree 20.96 mm, sa 90 degree naman ito yung 31.54. Continue tayo guys. So minus 6.02 squared, ito yung ating cutback ng ating saddle T na 30 degree. So equals, ito yung answer na final answer is 15.73 sa 30 degree. So dito tayo sa ating 60 degree. So sa ating 60 degree, diniretso ko na lang dito kasi parehas lang naman yung ating given dito, parehas lang. So ang pinalitan lang natin is dito na tayo sa 60 degree. So triple close parenthesis squared plus yung ating cutback ng ating 60 degree sa lateral Y, ito yung 55.15. So squared equals 60. So square root of 60.76 squared minus 20.96. Ito yung ating saddle cutback sa 60 degree squared. So equals 57.03. So sa 90 degree plus 95.61 sa ating 90 degree. Yan, sa cutback natin sa ating lateral Y squared close parenthesis equals 108.36. So square root of 108.36 squared minus 31.59 squared sa ating 90 degree
54 squared, so yung answer niya is 103.65. Dito tayo sa ating 120 degree, open parenthesis 120 triple close parenthesis squared plus 106.15 squared. So ito yung sa ating 120, so equals 130.84. So square root of 130.84 squared minus 20.96 squared close parenthesis equals 129.15. So sa ating 150 plus 103.68 squared, 103.68, yan sa ating 150 equals 140.73. So square root of 140.73 squared minus 6.02 squared. So balik tayo guys. So kung dito ay 31.54, so balik tayo sa ating 20, sa ating 120 line degree. So pababa naman siya hanggang 0. So dito balik tayo sa ating 150 na cutback na 6.02 din dito sa ating 150 squared close parenthesis is 140.60 yung answer. So sa ating 180 triple close parenthesis plus 102 squared close parenthesis equals 144.25 square root of 144.25 squared minus 0. So 0 na siya guys, yung ating kasunod ng ating 6.02. So squared equals 144.25. So itong mga answer na ito guys, ito yung ating imamarking doon sa ating vertical formula sa ating pipe. So, dito tayo sa ating horizontal formula. So sa ating horizontal formula, ito yung ating tan negative 1. So tan negative 1, para makuha ninyo yung ating tan negative 1 sa inyong calculator, i-inverse sign nyo lang yung ating calculator, mayroong inverse sign dyan or shift. Yan, pindutin nyo yan, tapos pindutin yung tan. Ito yung lalabas, tan negative 1. Tan negative 1 double open parenthesis B, itong ating branch, times sine open parenthesis degree of at center line double close parenthesis divide open parenthesis H, yung ating header half OD. So minus saddle cutback, yung ating saddle cutback, ito yung ating sa ating saddle, sa pag-layout ng ating saddle. So times H header natin times cos 89. So transfer natin yung ating mga numbers dito. So itong ating horizontal formula guys, ay ito rin yung formula sa paggawa ng ating saddle T header hole. So parehas lang ang kanilang formula. So magkaiba lang yung kanilang vertical. Tan negative 1 double open parenthesis 51, ito yung ating branch, times branch half OD. So times sine of 30 degree, yung ating degree of line. So divide 57, ito yung ating header half OD minus 6.02, ito yung ating saddle T cutback sa 30 degree. So times 57 times cos 89 degree, so equals 26.45 mm. So dito sa ating 60 degree divide 57, so saddle cutback natin is 20.96, so ang answer niya is 50.52 mm. So sa ating 90 degree 57 minus 31.54, so ang answer niya is 63.14 mm. So guys, alam kong medyo nalilito kayo sa aking mga explanation. Kung nais nyo pong panoorin yung ating mga videos kung paano natin ginawa yung ating saddle T at saka yung ating lateral Y, doon ninyo maintindihan
kung saan natin pinagkukuha itong ating mga ginamit dito para gagawa tayo ng ating header hole calculation. So guys, ito na yung ating mga answer ng ating sa ating horizontal distance. Ito naman doon sa ating vertical line distance. So guys, ito yung ating layout ng ating header hole. So kung napapansin ninyo, hindi equal yung kanyang forma ng kanyang butas kasi lateral siya, kasi yung sa ating saddle T ay equal lang yung butas. Yan, kagaya nito. Yan yung sa saddle T, equal yung butas niya. So sa ating pagmamarking guys ng ating horizontal at saka sa ating vertical, sa ating horizontal dito tayo magsisimula sa 0. Yan, itong line na ito, ito yung ating horizontal line distance. Yan, ito yung ating 30 degree, 60 degree at 90 degree. Dito naman sa baba 30 degree, 60 degree at 90 degree. So answer natin sa 30 degree sa ating horizontal line is 26.45. Simula dito sa 0 hanggang dito. Yan, ito na yung ating 26.45. So sa ating 60 degree is 50.52. So simula dito hanggang dito is yung ating 60 degree. Sa ating 90 degree naman is 63.14. Simula rito hanggang dito. So ganun din dito sa baba. Yan, 30 degree 26.45. Sa 60 degree is 50.52. Sa ating 90 degree is 63.14. So yan na yung ating line distance ng ating horizontal. Una-una kuhanan nyo ng center muna yung ating pipe. Yan, para mayroon kayong reference sa ating pagmamarking. So kukuha din kayo dito ng ating 30 degrees sukat para malinyahan nyo yung ating pipe. Yan, linyahan nyo na yan. Tapos nabuo na natin yung ating horizontal line distance. So dito naman tayo sa ating vertical line distance. Yan, sa ating vertical line distance, kung sa ating horizontal ay dito tayo nagsukat, dito naman sa ating vertical ay dito tayo magsimula papuntang kaliwa. Yan, kanan papuntang kaliwa. Yan yung ating vertical. So sa ating vertical, yung answer ng ating vertical sa 30 degree is 15.73. So simula rito hanggang dito is 15.73. Sa ating 60 degree is 57. Yan, simula rito hanggang dito is 57. Sa ating 90 degree is 103.6. Yan, simula rito hanggang dito is 103.6. So sa ating 120, simula rito is 129. So sa ating 150 is 140. Sa ating 180 degree is 144. Simula rito hanggang dito. Tingnan nyo na ulit yan yung ating vertical. Yan. Yan. Pagka na-marking nyo na yan, yung kanyang mga point, yung ating vertical at saka yung ating horizontal ay nagko-combine na siya sa point na ito. Yan. Lagyan nyo ng point para mayroon kayong reference sa pag-marking ng ating pipe. Yan, markingan nyo na yan dyan. Dito, yan, yung mga intersection nya, yan, dito. Yan, tapos markingan nyo na yan. So yan. So ganyan lang yung ating paggawa ng ating lateral hole header. So para mas lalo ninyong maintindihan yung ating pagli-layout, abangan ninyo yung ating part 2 ng ating sa video na ito, para doon tayo ay tuturo ko po sa inyo yung actual marking doon mismo sa pipe. So kung hindi nyo pa napanood previous video sa paggawa ng saddle T layout and formula, at saka yung sa ating saddle T header hole at sa ating lateral Y
ilalagay ko dyan sa ating description box para madali ninyong mapuntahan, at ilalagay ko lang dyan yung ating link sa baba ng ating description box. So guys, hanggang dito na lang muna itong ating part 1 dahil masyadong mahaba na itong ating video. So sa part 2 na ito, isusunod ko yung ating actual marking doon sa ating pipe para maintindihan nyo ng mabuti kung paano sisimulan yung ating pagmamarking doon mismo sa ating pipe. Guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking channel, ay huwag kalimutan i-subscribe at i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa aking mga bagong videos na i-upload. So thank you guys, and see you in the part 2 of this video. Bye bye and God bless.